Kapag maliit yung alaga mo, dapat malalim ang pupuntahan yan. The more na mas malalim, mas buong-buo mong mapapasok. And of course, mararamdaman yon ng partner mo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po. Ang sabi niya is, Ma'am, maliit at medyo payat po ang junjun ko. Ano po kaya ang pwede nyong i-advise para happy si partner and best style po for both of us? Thank you, Ma'am Che. Okay, alam niyo po ba na merong mga suitable position talaga para sa iba't ibang shape, iba't ibang size ng alaga ninyo? Kapag alam niyo to, of course, mas mabibigyan nyo ng magandang satisfaction yung mga partner ninyo and also kayo rin. Hindi lang para ma-enhance ang satisfaction ninyo pareho, but also ang inyo ring kalusugan. Ang pagpili ng tamang posisyon po ay pwede ninyong ma-prevent yung mga injuries, yung mga body ache pagkatapos, even yung pagkabali or fracture ng inyong alaga. Yes, nangyayari din po yan. Kapag alam nyo rin po yung tamang posisyon dyan sa size ng inyong alaga, inaalaw mo yung safer and comfortable na pagpasok doon sa mga partner ninyo. Kailangan na respetuhin mo yung size niyan. Huwag mong ipilit yung hindi pwede. Kapag na-discover mo ang tamang posisyon para sa inyo ng partner mo, of course, mas magiging happy ang relationship nyo. Number 1 and yung best position para sa maliit at para sa payat na junjun. Alam nyo ba yung man's best friend? Ayan yung aw. So, mahirap talaga matago ng mga words, ano? So, alam nyo na yan kung ano yung ibig kong sabihin. Bakit ito yung best? Kasi ang style na to, inaalaw niya ang iyong alaga na makapasok ng malalim doon sa kuweba ng partner mo. Kapag maliit yung alaga mo, dapat malalim ang pupuntahan yan. The more na mas malalim, mas buong-buo mong mapapasok ang alaga mo. And of course, mararamdaman yon ng partner mo. Kapag ginawa mo to, siguraduhin mong nakasarado yung dalawang hita niya. Usually kasi kapag ginagawa nyo yung posisyon ng man's best friend, naka-open, di ba, yung dalawang hita ng babae. Once na may maliit kang alaga, siguraduhin mo na kapag ginawa mo ang style na to, sarado ang kanyang mga hita. Bakit? Para mas maipit ang alaga mo. And also, nandoon yung good control of the rhythm. So, depende sa babae, may chance yung babae na maitama niya yung galaw niya or yung angle niya kung saan niya gusto patamain yan. Hindi lang ikaw yung may control. Instead, even yung partner mo. Pangalawa, sideways. Ito, ikaw yung nasa likod ng partner mo. Nakatagilid kayo pareho kasi nga, sideways. Although, hindi nito kaya ang malalim na pagpasok doon sa kuweba ng partner mo dahil nga ang may kakayanan lang nun is yung man's best friend na position. Pero, ang ganitong posisyon, napaka-comfortable and idea para sa inyong dalawa. Nakokontrol din ninyo yung movements ng bawat isa. Dahil magkadikit ang inyong mga katawan, nai-increase yung sensation ninyo pareho. Para mas mag-increase ang inyong pleasure. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangatlo, pahabain mo ang foreplay. Kapag mas mahaba ito, of course, mas masaya ang partner mo. Isa yun sa pwede kang bumawi ang performance level mo. Huwag kang matipid. Instead, dahan-dahan, mas mahaba, much better. Mag-take time ka at namnamin mo yung oras habang ginagawa nyo yun. So, kung kinakailangan mong magbabad sa kanya, do it. Take time. Take it slow. So, huwag kang magmadali.
mas mahaba ang pagbababad mo sa kanya, mas masaya yan. Panghuli, huwag mo rin kalimutan gumamit ng mga laruan. Yang mga laruan ay hindi naman po masama. Instead, makaka-enhance pa nga yan ng inyong paglalabing-labing. Matutulungan ka ng mga laruan na ito na gawin yung ibang mga steps na hindi mo kayang gawin. Siguraduhin lamang na malinis ang mga laruan na ginagamit ninyo. Better na bago gamitin, hugasan ng mabuti at pagkatapos gamitin ng laruan, hugasan din ng mabuti bago ito itabi. Very important na tanggap mo kung ano yung meron ka. Huwag mong gawing hindrance yan para mag-perform ng mabuti sa partner mo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!